mapagkakatiwalaan? Faithful ka ba? Are you a faithful friend? Are you a faithful Christian? Napagkakatiwalaan ka ba kapag ka nag-o-open sila sa'yo? Kapag ka ikaw ay iniiyakan nila? O kapag ka iniyakan ka nila, pagkatapos ng iyak niya, nalaman ng lahat ng mga Facebook friends mo, ang lahat-lahat doon sa taong yan. Okay? Gusto ko makita natin dito, ganun ka ba? O ikaw ay talagang matapat ka. Tapat na kaibigan, matapat na kapatid sa Panginoon, maaasahan. Faithful. Hindi ka naiinggit sa kanila. Faithful. Di ba? Minsan, nagsasabi sa'yo, alam mo sis, talagang may problema ako. Ano? Anong problema? Kasi nakabili ako ng Rolex pero gusto kong bumili ng isa pa eh. Ano bang problema? Ano bang masasabi mo rito? Okay? Nainggit ka ngayon. Buti ka pa may Rolex. Buti ka pa nakabili ng ganito. Okay? Ang gusto ko makita natin dito, mga anak ng Diyos, ay ano? Gusto ko makita natin dito. Pinatatawa ko lang kayo, hindi kayo natawa. Okay? Sinasabi ko lang dito, masyado kayong seryoso. Okay? Sinasabi ko dito, tayong lahat ay dapat maging tapat. Okay? Sa mga bagay na pinagkakatiwala sa atin ng iba. Amen? Okay? Panaasahan ka ba? Ayan ang mga tanong. Sa pagkakitang tao, mga area na to, ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Faithful. Then, pangatlo, God's promotion may look like demotion from the beginning. Bago ka itaas ng Panginoon, actually sa totoo lang, inuumpisahan na ng Diyos ang promotion sa'yo. Actually, inuumpisahan na niyang itaas ka. Kaya lang, ang forma ng Diyos, imbis na ikaw ay paganon, paganon. Tingnan po natin si Joseph the Dreamer. Si Joseph the Dreamer po mga kapatid, nung sinabi ng Diyos na ikaw ay magiging isang dakila, doon na po nag-umpisa ang kalbaryo ni Joseph. Naandun, sabi ko nga, naandun ibinenta ng mga kapatid, naandun napunta sa lugar na hindi naman yan lugar, nagsasalita ng hindi naman yan lingwahe, wala siyang nalalaman kung anong ginagawa sa kanya, ibinenta siya kung nagpasalin-salin siya sa iba't ibang mga tao, hindi siya kumakain ng tama, napunta at naging alipin sa isang mayamang tao, napagbintangan, nakulong. At nung nakulong mga kapatid, ano pang nangyari sa kanya? May nakausap siyang dalawang malapit sa paraon. Anong nangyari? Huwag niyo sana akong kalimutan. Pero nung nakalayas at napalaya at isa nabigyan ng magandang pwesto sa tahanan ng kaharian, ano nangyari? Nakalimutan. So numama siyang nasa loob ng bilangguan. Aba, akala natin hindi masakit yung bandang huli na yon, nakalimutan. Di ba minsan, naranasan nyo na ba yung inaasahan mong, yung taong yun, inaasahan mong siya yung kikilos sa sitwasyon na talagang kailangan mo dahil meron naman siya at kaya ka naman niyang tulungan, pero hindi ka niya ginawa ng tulong? Hindi masakit? Inaasahan mo siya na pwedeng tumulong sa'yo, pero hindi ka niya tinulungan. Masakit yun. At alam po ninyo mga kapatid ko, ang ganda-ganda na ng buhay na yon, katabi niya ang paraon, pero hindi man lang niya nabanggit si Joseph. Nakalimutan. When the Lord showed him his promotion, his life began to spiral down step by step for 40 years. It seems like siya ay papalayo sa kalooban ng Panginoon. Ang hindi niya nalalaman, habang bumababa at habang nananatili siyang tapat at habang nananatili siyang mapagumbaba sa Panginoon, ang pagbaba na yon ay paglapit niya sa promotion ng Panginoon sa buhay niya. Who would ever thought na itong si Joseph the Dreamer, mula doon sa kanyang kinalalagyan, naandun na siya sa lowest point ng kanyang buhay. He's no ordinary free citizen. He was still in jail. Okay? Bagamat maganda na ang sitwasyon niya sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, napunta siya doon, nagbinata na siya sa loob ng bilangguan, pero nakita ng warden na siya ay mabuting tao. Alam po ninyo, ginawa na siyang assistant warden doon. Okay? Tingnan nyo kung kahit saan mapunta si Joseph, itinataas ng Diyos. Napunta sa tahanan ni Potiphar. Anong
Anong ginawa siya? Ginawa siyang head ng mga alipin. Nung napunta siya sa loob ng bilangguan, ginawa siyang head ng mga prisionero. Okay? Gusto ko makita natin dito, hindi pa rin nagpapabaya ang Diyos sa kanya, right? Kahit pa paano, God is just supplying His needs according to His riches and glory. Nandoon ang Diyos. Pero nandoon na po siya. Para bang napaka-imposible na. Sino mag-iisip? Nandoon siya sa kalagayang yon. Pero kinabukasan, siya na ang magiging pangalawang pinakamataas sa bayan ng Egypt. Alam po niyo, in just a flick of a finger, pinatawag siyang bigla ng hari, ng paraon. At ininterpret niya ng maayos. Ginamit niya ang kanyang calling mula sa Panginoon. Ininterpret niya ng maayos. At ang sabi ng paraon sa kanya, I am now appointing you to the highest administrative office in this land. I am putting you to the highest, second to me. Imagine that, mga kapatid ko. Kung kailan lang, kahapon lang, nandun siya kumakain kasama ng ibang prisionero. Pero pagka ang Diyos ang nagpala, tandaan ninyo mga kapatid, walang pwedeng pumigil. Hindi ang hari, hindi ang paraon, hindi ang satyo mo, hindi ang mga kaibigan mo, hindi yung mga taong naiinggit sa iyo, hindi nila kayang pigilan ang pagpapala ng Diyos kapag ang Diyos ang gumawa ng blessing sa buhay mo. Amen? Kita po natin, walang nakapigil. Kahit yun ay labag sa kautusan o sa prinsipyo ng mga Egyptian at that time, kahit na yung mga blue-blooded na mga kamag-anak, mga prinsipe ng kamag-anak ng paraon, hindi sila nakapagsalita, hindi nila napigilan ang pagtaas ni Joseph sa pinakamataas na posisyon sa administrative office ng paraon. Walang nakapigil. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang Diyos ang nagpala sa kanya. And when God promotes you, listen, no one can stop it. At ikaw din mismo ay magtatanong. Totoo pong nangyari, mga kapatid ko. Nagutom po ang buong paligid ng Egypt, pero hindi ang Egypt. Kaya dumating ang panahon, nagkita-kita ang magkakapatid. At ang mga kapatid niya, 12, namukaan din. Hindi nila namukaan si Joseph. Dahil likas na, nasa 40s na si Joseph. Okay? At maganda ang buhay. At nakasuot ng parang isang paraon. Nakita niya ang kanyang mga kapatid, mga kuya niya. Nagyuyukuran, nag-iiyakan at nagsusumamo sa kanya. It was a very dramatic story. At alam po niyo mga kapatid ko, pagkatapos niyang utusan at nakita niya yung hindi niya na inabot na kapatid niyang bunso, si Benjamin. Sabi niya, iwanin niyo yung kapatid niyang bunso na yan. Alam po ninyo, ginawa nila ng mga kapatid niya, mga kuya niya. Sabi niya gano'n, wag po. Wag po ninyo, ako na lang yung kunin niyo, wag po yung bunso namin. Sapagkat siya po yung favorite ng tatay namin. Ayaw na po naming mangyari sa kanya yung nangyari doon sa isa naming kapatid. Naunawaan noon ni Joseph na yung kanyang mga kapatid ay nagsisi na sa kanilang ginawa. At hindi nilang alam kung nasaan napunta yung kapatid. Hindi nila alam na yung kaharap nila ay yung kanilang kapatid. Pag alis po nila mga kapatid ko, sabi ng salita ng Diyos, si Joseph the Dreamer po ay tumalikod at umiyak. Nandoon pa rin yung pait, pero nandiyan yung kagalakan. Sapagkat sabi niya gano'n ngayon,